Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Susukgang Jr. Sana kayo ay masaya kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ayong ating topic pala ngayon ay regarding po doon sa isang senador sa kanyang mga panibagong statement. Kailan po nating sundan kasi po naumpisahan ko po ito regarding po doon sa ruling ng Supreme Court na kanyang binatikos. Opo. So tuloy natin ngayon. So meron siya ngayong mga latest na mga comment or live or public statements regarding doon sa isinampa sa kanyang kaso. Opo, sinampahan siya ng kaso doon sa Supreme Court ng indirect contempt. And isa sa mga panibago niyang statement, bakit daw siya lang yung kinasuhan. Siyempre sino ba pwedeng kasuhan doon? Yung mga retired na mga justices, other mga legal minds o lawyers, or other mga personalities pa. Wala naman kasing may nag-live na ibig sabihin nag-salita doon sa media regarding doon sa pagbabatikos po sa Supreme Court ruling. Nasa GR number 278353 and GR number 278359. Diyan po yung ruling ng Supreme Court. Siguro yun ang isang isa sa mga binanggit niya regarding doon sa kanyang latest na statement. Bakit daw siya lang yung na-file ng kaso? At yung pinakabago niyang statement is itong in-invoke niya. Opo. Nag-invoke siya ng kanyang constitutional rights enshrined doon sa 1987 Philippine Constitution, Article 3, Bill of Rights, section ano ba yun? Saglit lang. Nalobat kasi yung aking phone. So, basta nag-banggit siya or in-invoke niya yung kanyang karapatan, his constitutional right doon sa Constitution. Basahin ko muna. I-type ko saglit Naka-charge kasi ito. Ito. Article 3 o Bill of Rights. No person. Ano sinabi niya in particular? Yun na nga, ang tama nga sinabi niya na sa 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 4. Ano bang sabi sa Section 4? No law, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So, ganon. May dahilan naman siya. However, in particular ito sa mga tao, tao siya. However, meron kasi siyang katungkulan Yun pala, may kaakibat siyang katungkulan. Isa siyang senador Opo. So therefore, pwede yan yung sa freedom of speech. But however, hindi mo pwede sabihin maging double standard ka no? Baka sabihin nyo ba kini-question ano ba ito si Ode Alteram Partem, kini-question niya yung senador. Hindi nag-aaral nga tayo May may tibay ba yung sabihin niya na Article 3, in-invoke niya yung Article 3 Section 4? Senador ka
Paano ngayon yan? Sabi ko nga sa inyo kanina, i-upload nyo. Ako kasi sinave ko na, i-download ko na yung interview doon sa YouTube. Opo. Mga statement siya doon, kini-question niya eh. Opo. That is not an expression of freedom of speech or freedom sa press. Kasi kung meron kang katungkulan, tapos kini-question mo doon yung ruling ng Supreme Court, tapos may mga sinasabi ka pa na siguro ayon sa kanya, opinion niya. Pero ang dating kasi noon, paninira eh. Yun nga sabi doon sa etimolohiya, yung sinasabi bang corruption. Ibig sabihin noon from the word na corruptio. From recompere. Opo. To break. Com is together, rompere is to break together. Any statement ho pala na ganon na may isisirain ka, i-debase mo yung moral integrity, physical integrity, and functional integrity of the Supreme Court is considered also as corruption or recompere, to break. I-debase. Freedom of expression, siyempre malinaw yon sa konstitusyon. However, kasi, paano mo masabi, may ano ka? Sa konstitusyon, meron ka din dong tinatawag na legislative branch. Kabahagi ka ng legislative eh. So, ganun ho iyan. Paano ngayon yan? Pwede ba yung double standard yun? I-invoke mo yung freedom mo doon sa kwan? Meron kang katungkulan. Paano yan? Paano ngayon yan? So, bahala na sila ngayon. So, Supreme Court na ngayon yung mananagot yan. Kasi, bilang isang senador, meron ka hong nakataling batas eh. So, ganun yan eh. Meron ho kasi mas mataas na level. Kasi, sa constitutionality or sa constitution, di primary ho, na tama na una yung Article 3, the Bill of Rights. Pero yun ang pinaka-basic na right ng isang Filipino citizen. However, doon sa section Article 6, section 11, ano ba yun? Basta meron doon sa legislative branch of the government, tapos meron siyang co-equal. Hindi ho pwede mong sabihin na i-invoke mo yung Bill of Rights mo to defend yung mga statement mo na talagang nakakasira talaga. Kasi may katungkulan, tapos may mga sinasabi pa siya kung ano. Ang dami niya yung pinagsasabi, medyo masakit siya pag pinapakinggan. And na-save ko naman sa cellphone ko kaya nga i-save ho ninyo. Opo, sinave ko pinost ko dito pero sinave ko. Tsaka ayaw ko naman banggitin yung pangalan niya, baka sabihin sinisiraan siya rito Bay hindi ho. So, ganun lang yan yung ngayon sa atin. Bakit ako nag-Facebook live? Siyempre nag-aaral tayo Di po ba? So, tatanungin ko kayo ngayon, bali by common sense. Paano yan? Ibig sabihin, ligtas na siya doon? Abay, hindi ho. Kasi yung bilang kabahagi ka ng isang legislative branch of the government, meron ka tungkulin. Opo, kumbaga, in a higher form. Meron ka pong accountability, meron kang responsibility, responsibility and accountability. Opo. Meron pa nga sila sinatawag dyan na ethical standard So, the very basic ng Bill of Rights sa tao, pero pag may katungkulan ka na sa gobyerno, abay mataas-taas dapat yung mataas yung responsibility mo. Kaya nga accountable ka sa tao Ibig sabihin, ikaw citizen ka, accountable ka rin sa tao. Hindi may office kang may opisina kang hinahawakan, may kapangyarihan ka. Therefore, accountable ka na sa Article 11, Section 1 yan Na lahat yung public office is a public trust. Therefore, yung pananalita mo dun sa media, covered, entitled ka ng Article 3, pero but then the higher na form of, mayroon kasing higher form dun Ano yung higher form doon?
It's your responsibility and accountability. Kasi you are a public servant eh. You are not just a common citizen. Ganun ho iyan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, freedom of speech ko yun. Tama, isang punto, tama. Pero what is the higher purpose na bakit na accountable ka? Kasi may office kang hinahawakan eh. Ganun ho, lalo na binatikos mo yung Supreme Court ruling, ay talagang tatablan ka ho talaga niyan. Hindi ko sinasabi, hindi ko piniprembo, pinapangunahan ha. Kasi ang akin doon, bakit ka tatablan? Kasi meron kang accountability, meron kang responsibility. Any statement coming from you, binabatikos mo yung co-equal branch mo. Abay, anong labas nun? Ha? Anong labas nun? You're not only debasing. Anong debasing? Debase. You are not only spoiling. You're not only corruption, recompere the physical integrity, the moral integrity, the functional integrity of the co-equal branch. Yun eh. Yun ang sinira mo doon. Bakit? Meron hong mga tao. Anong dating sa mga tao niyan? Ibig sabihin, collapse na mismo yung pyramid ng Pilipinas. Collapse na yung tatlong branch of the government. Magsasalita ho tayo rito tulad ako. Talagang nakakasama ng loob. Tao rin ho ako ng gobyerno. Meron ho akong serial number. Mawala man ako dyan sa Coast Guard, makabalik man ako sa Coast Guard, serial number ko dyan, nandyan ho. Ganun ho iyan. Ultimo ako sa gobyerno, ganito gawin sa akin. Ano bang kasalanan ko dyan sa Coast Guard, aber? Dahil lang sa re-enlistment, ganunin ako. Grabe ho kayo. Grabe ho. Tandaan nyo, meron akong mga tinatago rito. Tandaan nyo, pag makapagsalita ako, may makausap lang ako na may mga doon ko ibubuhos ito. Isang pagkakamali mo yan, ma'am, ginawa mo sa akin. Grabe ka ho. Grabe kayo. Nakita ko na sa ganitong ginawa sa akin, sinisira yung institusyon namin eh. There was an abusable authority and impunity, and that incident gave me the urge, the drive na to pursue, to continue. Na bagaman ganun ginawa sa akin, ilagay ko muna yung aking atensyon sa ibang bagay na kung saan may pakipakinabang o kapakipakinabang. Paano yon? Para makita nila na marunong tayong magbasa. Tumutulong tayo sa gobyerno. Opo. Ayaw ko lang ipakita sa inyo yung letter kasi nandun yung address ko kung ano-ano pa eh. Pero meron ho akong letter dyan galing sa Malacanang ho. Binigay sa akin then Mayor Duterte, the beloved president, or if not the best president, one of the best president na Pilipinas ho, si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Binigyan niya ako ng acknowledgement letter dyan mismo sa Malacanang way back 2018. Opo, noong 2018. So, ganun ho. Ngayon, balikan natin tong senador. Tama, i-invoke mo yung freedom of speech. However, on a lesser value, lesser accountability. Pwede ka sabihan na, baka hindi mo alam kasi citizen ka eh. Hindi ka alam sa batas. Paano yan? Kasi member ka pala ng legislative branch. May ka-co-equal branch ka. You think Article 3, Section 4 will protect you? Will give you immunity doon sa iyong statement or public statement? Debasing the very Supreme Court. Hindi siguro. Hindi yan. Hindi ko naman siya pinapangunahan. Wala naman ako binabanggit na pangalan. Pero naiintindihan ko yung tinatawag na
constitutional law. Ibig sabihin, may pag-aaral yan sa, sa political science or sa law school. May pag-aaral yan. Pwede yun kung commoner ka, citizen ka. Bill of Rights. The basic, the fundamental na protection sa tao. However, hindi ka basta lang commoner na tao. Member ka ng legislative branch. Therefore, you are accountable to the people. Article 11, Section 1, the higher form of accountability and responsibility. So therefore, 1, alam mo na nag-made ka ng public statement. Interview na nga yun Opo, binatikos mo. Dami pa. Actually nga siya nga, dami siyang sinasabi dun regarding dun sa lower house Opo. Marami siyang sinabi dun against sa lower house. Ako nga, kung may halimbawa, constitutional change man halimbawa, or kung i-amend yung konstitusyon, ito, pagpalagay, hearsay lang ito halimbawa, or ibig sabihin, hypothetical, kung babaguhin man, dapat ang member ng Judiciary Committee, kung makitaan sila ng lapses nila, dapat yan i-disbar yan sila Tanggalin dyan sa congressman para ang pagtanggal ng mga tao na partisan mabawasan para yung mga susunod na uupo dyan sa Judiciary Committee ng House, at least may tinatawag na takot, may tinatawag na integridad para mapanatiling matibay iyan. Dapat ang mga uupo dyan, abogado man siya, halimbawa, i-disbar, tapos tanggalin sa pagka-congressman. Trabaho nyo yan Pag-aralan mo 10 days, makita mo yun Ano bang impeachable offense dyan? What are the impeachable offense under doon sa Article 11, Section 2? Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. And who are those impeachable officers? The President, Vice President, Supreme Court Justices, members of the Constitutional Commission. Who are those? COA, Commission on Audit, COMELEC, Commission on Election, CSC, Civil Service Commission. And who are another? Sino pa ba yung impeachable officer? The Ombudsman. Yun sila ang mga impeachable officer na yun. Ibig sabihin, kung merong mga impeachable offenses doon, makita mo kaagad yan. Kitang-kita, malinaw sino ba ang merong sole vetoing power dyan? The President only. That's the unique, that is a distinct power na meron sa executive branch, na meron ang isang presidente under the office of the President. Ganun siya. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, paano yan? Hindi ka naman abogado. Tama! Hindi man abogado. Bakit? Ano ba sabi ng konstitusyon? Abogado lang pwede magbasa dyan? Bakit? Ang tanong ko pangalawa, sagutin niyo halimbawa, yung abogado ba yung batas? Daw naman kayo. Wag naman ganon. Hindi lang ko kayo marunong magbasa And correction pala doon sa aking na-post nakaraan yung regarding sa kahapon, parliamentary immunity. Meron silang parliamentary immunity kung piniperform nila yung function nila doon mismo saan? Jurisdiction or performing ng duty sa jurisdiction sa bounds ng Senate at ng House. Meron silang 6-year term na hindi sila pwedeng makasuhan. It's because of their performing their duties doon sa Senate session or sa House, sa lower house. So I don't know kung yung congressman is 6 years, hindi ako particular, pero ang alam ko, mga senator yan, 6 years na term yan, kaya hindi sila pwedeng kasuhan, Meron silang tinatawag na parliamentary immunity. Paano yun sa kanya ngayon? Kasi ang ginawa ng senator na iyan, media. Opo. Meron talaga siya. Opo. Hindi naman nadidiminish yun. Nawawala yung tinatawag doon na Bill of Rights mo na Article 3, Section 4. Opo. To Section 4, Article 3. No law
shall be passed, abridging. Ano ibig sabihin abridging? Para bang kinakapon mo, tulay, tatanggalan mo doon ng connection. Yung abridging. Ha? The freedom of speech. Comma. Of expression. Comma. Or of the press. Comma. Or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Teka, masalimot itong government no? Kasi common, the connotation, pag sinabi natin government, it refers doon sa administration. Again, iba ho, the form of government sa Pilipinas is a republic, democratic republic yan Republican tayo. May demokrasya tayo, may freedom tayo. It's a republic. Yan o yung form ng government natin. Sino yung hawak ng kapangyarihan? Anong tawag sa kanila? Government din yan sila? Yes, but then the specific yan is administration. Kaya nga ang tawag dyan, Duterte administration. Kasi sila yung nag-a-administer. They are the one executing, who have the executive power. Kaya nga, branch sila ng executive branch. They execute what? Anong ini-execute nila? Programa ho ng gobyerno. Ano yon? The basic, ano yon? The sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government and establish na that shall embody our ideals and aspirations to promote the common good, conserve and develop our patrimony and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Kaya nga administration, anong administration ngayon meron? Kayo na ho magbigkas, ayaw ko na ho bigkasin. Baka ho sumama lang loob ko. Ultimo lang ho ako sa gobyerno, ganito yung trato sa akin. Amerika, tulong naman. Sana i-DNA nyo yung traidor. Salot ka, traidor ka. Tanim ka ng dragon dito, kita sa mukha mo, traidor ka. Takot kayo sa demonyo? Diyan sa Malacanang, nakatatakot kayo dyan. Walang hiya kayo, hindi kayo takot sa Diyos. Ang hiya kayo. Demonyong duwag dyan sa Malacanang, ano yan? Dahil kinalabit ka, takot ka. Dito, meron dito, dumadaan o titigang kaming dalawa. Gusto ko nga magpalit siya ng anyo Meron pa dyan sa labas, nagwawalis ako minsan isang gabi. Malayo pa lang napansin ko na naglalakad ganyan. Nung malapit na, pagtingin ko ganyan, nawala bigla, kumanan lang dito sa kabilang bahay. Kumanan, hindi siya dumaan sa harap. Inaabangan ko na didiretso. Akala kong sino, bigla na lang nawala. Grabe kayo. Amerika, two-face yan traidor yan Sa mundo ng spy game, panoorin nyo ho yung pelikula na License to Kill. Sino ba ito? Si Timothy Dalton. The License to Kill. Ito Ito, nagsalita si Timothy Dalton or si James Bond nung nahuli siya. Sinunog niya yung mga kapwa niya spy. Ibig sabihin, mga spy man halimbawa, hindi man sila MI6. Ano sila, mga CIA sila. Kasi mga spy game kasi yan Merong Mossad, CIA, MI6, KGB. Nung nagkasunugan na, sinusunog niya yung mga spy din. Ito.
People had never seen Bond like this before. And it would be a while before we saw him like this again. License to Kill is... What is a rainy day essential? Saglit lang ah. The Butter Korean cap, it's very minimalist, great protection. I-forward ko na. Para gusto ko lang makita ninyo yung ano ba yung pinupunto ko. Ito na, malapit na to. Nung nagkasunugan na, I know him! He's an informer! Back up! Who you want? Tell me. I can get the truck up, but I don't think I can control the fire. Forget the fire. Get some cars. We're gonna take the bankers with us. Wait a minute. The setup cost us $32 million. We have to try and save it. I don't give a shit about the setup. We got $500 million in the case and 20 tons of Columbia Pure in the bankers. Now go help better. We have a deal with the Orientals. We got their money. I said go help better. Put him in the conveyor. When you're up to your ankles, you're gonna beg to tell me everything. When you're up to your knees, you'll kiss my ass to kill you. That leads to be a problem, Sanchez. If you couldn't trust Crest, who can you trust? Who's got your 500 million? Truman Watch? What about the Stingers? What do you know about Stingers? We gotta go, Petra. This place will blow up any second. Where's Heller? I don't know. Still loves to see of Heller and his Stingers. Thanks for the advice. yan lang ho. Ngayon, bakit ko ba sinasabi ito? America, I know that you know what I mean. I know that you know what I'm talking about. Tinraidor kayo ng tatay, pinalagpas nyo ba iyon? Di ba hindi? Eh ngayon tinraidor na naman kayo. Ano yan? Palagpasin nyo na rin ulit yan? Palagpasin nyo rin ulit yan? Sila ba may-ari ng Pilipinas? Hindi ho sila may-ari eh. Kayo may-ari eh. Review, reassess, reconsider Proclamation 2695 under the McDuffie Act.
Traidor ho eh. Traidor. Tanim kayo ng dragon, kita sa mukha nyo. Traidor kayo. Traidor. Ganun yan. Napa-interview siya. Traidor. Ang ginagawa nyo sa amin, pati kami ultimo, maliliit kami sa gobyerno, ginaganito nyo. Pasalamat kayo, hindi ako presidente, kasi kung akong presidente, lintikang kayo. Yung sikreto nyo, sinasabi ko sa inyo, alam ko sikreto nyo, traidor kayo. Mga gabaang kayo, tunto kayo. CIA. Yan, gusto nyo. Sige. Balikan natin ngayon tong senador. Nainis ako eh. Grabe ka ho. Ngayon, halimbawa, hindi man ako abogado, correct. Pero, ang sabi again, gamitin ko rin in-invoke mo na karapatan. Ano yon? Article 3, Section 4. O, sige. Peaceful assembly ba ito? Eh, di, education nga ito eh. Ito naman pala. Ilagay ko pala ito sa segment na Vox Populi, Voice of the People. Kasi ho, walang Voice of the People na magsasalita eh. Hindi nila nakita. At least malaalam ninyo, no, nung Friday pala, nag-file yung Magnificent 7 laban sa senador na yan, indirect contempt. At least, hindi ako nangopya. Nag-live man ako, mas maaga, ilang hours ako nag-live bago sila nag-file ng complaint. Eh, wala man akong connection doon, hindi man kayo magkakilala niyan. Sigurado ho yan. Eh, at least, makita ninyo na ang sinasabi ko, merong punto, may pinupunto ho tayo rito, na ano, i-educate yung tao para sa sunod na eleksyon, abay, bubutuhin nyo pa ba? Siyempre, bubutuhin yan ng mga nakinabang. Ganun ho. Eh, siyempre, may TV show yan, may programa yun sila eh. Siyempre, anong laro dyan? Nung ako'y elementary ho, hindi pa masyado, yung TV nun eh. Ang mahal ng TV noon, may TV kami noon, tanda ko, yun eh. Philips, yung may pinto na saraduan ganyan, yung malaking malaki. Eh, siyempre, binawi sa amin yun kasi hindi na bayaran, hindi na fully paid eh. Eh, wala kaming TV. Meron kaming TV bandang uli, colored, binawi din. Eh, pumupunta ako niyan sa bahay ng iba. Ano yata ako noon eh. Grade 1, grade 2, grade 3. Eh, napapanood ko doon yung mga Chinese movie, opo. Doon sa Chinese movie, meron silang mga style na sila gagawa ng kabulastugan doon sa martial arts nila. Tapos tutulungan kanila, eh di utang na loob na. Ganun ho yan. Ito, at least ma-educate kayo. Dahil ako'y na-educate na, alam ko na yung diskartihan dyan. Gagawang ka ng kabulastugan, tapos tutulungan kanila, eh di utang na loob mo na ngayon sa kanila yon. Bagaman sa totohanan, sila ang may gawa niyan. Quote, "The cause of the cause is the cause of them all." Unquote. Mayor Rodrigo Roa Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines. Lawyer, prosecutor, lawyer, the beloved President, the best President, the strongman, visionary, a patriot, patriot, the love of country. Ganon ho siya. A father, a grandfather, a populist ho. Populist, bakit? Mahal niya ho yung tao eh. Tanda naman natin, pandemic, pero tingnan nyo naman. Grabe ho. Kahit saan ako mapunta rito, talagang bukang bibig talaga ho. Mayor Rodrigo Roa Duterte. Daming mga NPA dito. Ilan ang mga kikasing-kasing sa akin dito. Nagkakatigtigan kami sa mata eh. Alam ko rin yung galaw ninyo eh. Meron dami-dami sa amin dito. Pero syempre, yan mga yan. Pilipino din yan. Nag-iisip din yung mga yan.
tandaan nyo, pagdating ng araw, 100% na tayo ng communist dito, uubusin din kayo ng communist. Totoo yan. Anong prinsipyo? May alam kasi kayo. May mga alam kayo. Pangalawa, kung tinraidor nyo nga yung kapwa nyo Pilipino, ang gobyerno ng Pilipinas, tinraidor nyo, how much more sila pa? Akala nyo ba mabubuti ugali ng mga tanim ng dragon o yung pinakapurong ugali ng mga communist? Wala. Nilalagay nga nila, ginagawa nga nilang dilata ng ibang tao. Tingnan nyo naman yung produkto sa kanila. Meron kinakan goods nila eh. Yung 17,000 na mga products na pinapadala nila sa Amerika, mostly are tainted products. Ano yung tainted products? May mga lason, mga kontaminado. Mismo nga tao nila, takot sila eh. Sinisira nila eh. Uulit-ulitin ko ito. Do not ask to my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you. Ask, but what together we can do for the freedom of man. JFK, 1961 inauguration. Ganun ho. Kala nyo ba yung communist, lalo na yung doktrina ng communist sa demonyo? Akala nyo mahaling kayo niyan? Akala nyo ibigay karapatan nyo bilang isang tao? Hindi. Kakainin lang kayo niyan, kunin yung laman loob ninyo. Yan, panoorin nyo yan, no? Sa mga kababayan ko na nakikipagbaka sa komunista. Yan, no? November 18, yan, 1957. Basahin nyo na lang, ho. Total, marami din naman sa inyong mga matatalino dyan. At saka tandaan ninyo, bigyan ko kayo ng tipa, atin-atin lang ito. Pag kumain kayo, pag uminom kayo, make sure na yung tubig, pagkain kayong gumawa. Kasi ho, yung communist na yan, alam nila yung ancient na mga talino dyan sa China, paano mang lason ng tao. Lalagyan ka lang ng lason, nasisiraan ka ng ulo, or naaantig yung galit mo. Ganun ho. Ganun sila. Atin-atin lang yan. Tuloy natin ngayon. At least walang nakaalam, no? Basta bulong ko lang sa inyo, wag nyo na ipagsabi. Ito pa. Ibubulong ko ba sa inyo? Yung sigarilyo, lason yan. Yan yung masarap na lason. Cancer yan. Pating alak. Yan. Lason. Tapos halimbawa, kayong mga matatalino, may mga pamilya kayo, may mga relatives kayo, mga matatalino, sabihin nyo, ingat kayo sa babae. Kasi maglalagayin sila babae, magaganda. Opo, papakitaan ka pa talaga. Kahit maraming tao, hihimasin ka ganyan. Opo, totoo yan, maganda talaga. Siyempre, maputi eh. Namamanga ka sa puti, pero maganda. Abay, siguro meron naman talaga kasi may nakita ko magaganda talaga eh. So, at least sikreto lang natin yun. Huwag nyo lang ipagsabi. Ha? Ito pa oh. Akala nyo ba mahal kayo ng communist? Tingnan nyo to. Yan. Yan. Meron kasi nagsabi dito sa Facebook na mali daw yung sinabi ko na ito na about the dragon. Yung source, the Bible, the world map, history, Emperor Qin, broken sword, communist secret, no secret, unlocked. Ang sabi niya, hindi daw yung communist. Kung hindi ba naman siya ugok, hindi siya marunong magbasa, nandiyan na nga sa bandang huli, oh. O nasa Revelation na nga, oh. Sulat na nga sa Revelation, oh. Yan, oh. Ewan ko nung hindi niya alam paano basahin yan. Ewan ko kung marunong magbasa yan. Yan. Basahin nyo yung Revelation 12. Di ba inaangat yung flag ng Communist China? Titingala ka sa langit. Anong sabi doon sa Biblia, sa Apokalipsis?
tanda sa langit yung pulang dragon, inflate communist China flag, and see the red two-eyed beast with 8 horns. Yan. Si Wispasem parabellum. Again, si Wispasem parabellum. If you want peace, prepare for war. Yan, no? Traidor na dragon. Yan. Inflate communist China flag and see the red two-eyed beast with 8 horns. Bakit? Ha? Ngayon sa China, ngayon, alam nyo bakit? Yung mga Chinese people, the ancient Chinese people, karamihan o dyan, nagigising. Ayaw nila ng communism. Ayaw no nila sa communist. Sa demonyo ho iyan eh. Sa demonyo ho. So, balikan natin ngayon itong si Senator. Tama ba yung i-invoke niya yung Article 3, Section 4? Tama. Ang punto hanggang saan? Hanggang saan? Paano yan? Member ka ng legislative branch. Siya kang senador. Ano yon? May co-equal branch yan eh. And the statement you made publicly was outside the parliamentary immunity. Ano yon? Was your statement helpful? Was your statement debasing? Yes. Debasing who? Debasing what? The Supreme Court. Ano yon? Ang dami niyong sinabi eh. Na-upload ko rito baka mainis lang ko kasi mga nasa 53 minutes eh. So again, tama ba yon? Hindi. Hindi ho. Kaya, ang final na complaint sa kanya was indirect contempt. So mananagot siya. Sa bagay, nagsalita naman siya. Sige, antayin niya. Ganon. Nabasa ko nga sa ibang comment, ang tigas naman ng muka daw. Opo. Kumbaga siya na nga yung may mali talaga eh. Talagang igigiit niya pa eh. So ganon ho. So siguro kung lawyer siya, sigurado yan, disbarabutin yan. Opo, sureball yun. Didisbar yun. Kung isa sang abogado, ganon yung pananalita niya publicly, tapos ka. Kasi bakit? Paano ka nag-graduate ng law school? Nagbasa ka ba o nangopya? Yan ang ibig sabihin yan. Ganon yun. Mag-love muna ako. Yung sinabi, na-upload ko rito baka mainis lang kasi mga nasa 53 minutes eh. So, siguro kung lawyer siya, sigurado yan, hindi disbarabutin yan. Ngayon, ano pa ba? Antabay na lang ho tayo kasi nandun naman yung final na indirect contempt sa Supreme Court. At aantayin niya, sabi nga ni isang senador na concerned, aantayin niya ho yung siguro kung ano man yung tawag nito, yung letter or demand or what, ano man ba, may ano bang tawag, legal term doon sa ilalabas ng Supreme Court. Papadalan siya ng show cause order, parang ganun ba, no? Show cause order, talagang sasagutin mo talaga yon. Bibigyan ka ng 10 days, mag-submit ka ng affidavit mo. Para bang sa amin sa serbisyo, ganun yan eh. Pag binigyan ka ng demerit, ginawan ka ng report ng PT officer on watch, why no legal action taken against you? Kailan mag-submit ka ng explanation letter? Opo, within 24 hours, mag-submit ka ng explanation letter. Why no legal action be taken against you? I-explain mo ngayon yung side mo doon. Pero siyempre, kahit na anong paliwanag niya doon sa 53-minute na na span ng media media stunt. Nag-stunt siya doon eh.
Kung ano ng mga pinagsasabi niya, pati doon napalitan na daw yung na-amend na raw yung konstitusyon. Gaano kasampal yan sa Supreme Court na yan? 15 justices, kaya nga 15-0 eh. 15 laban doon sa 0. Tapos tawagin mo na inamindahan na raw yung konstitusyon. So ganun no. Kaya tayo, halimbawa, hindi man tayo abogado, at least nagmo-monitor tayo. Kasi kapakanan din ho natin, again, kapakanan at karapatan. It is our right to know. It is our right to be educated. Well, it's an honor na tayo dito sa ating segment na Vox Populi, the voice of the people. Yours truly ho, Jesus Sukgang Jr. Isa hong Filipino content creator, nagsusumikap na kasama nyo rin ho sa pag-aaral sa batas na ito. Ngayon, baka sabihin nila na hindi naman ito abogado. Correct. Ano ngayon problema pag hindi ako abogado? Binabasa natin yung referensya. Ang referensya, yung nagsasalita, hindi ho ako. Ang tanong naman, abogado ka, pero ang tanong, ikaw ba yung batas? Ikaw ba yung konstitusyon? Ikaw ba yung Article 3? Bill of Rights? Ikaw ba yung Bill of Rights? Ganun lang ho. Tanong, ikaw ba yung preamble? Tanong, ikaw ba yung Diyos? Tanong, ikaw ba yung Pilipinas? Ang dami kong pwedeng itanong eh. Opo. Tanong ko ulit, anong batas ang nagbabawal sa isang Pilipino citizen na hindi abogado na basahin yung mga batas concerning sa mga pressing current issues? Ano ho yung batas ang nagbabawal? Bawal, siyempre. Hindi ka pulis, magsuot ka ng uniforme ng pulis, tapos trabahoin mo yung trabaho ng pulis, yun ang bawal. That is called usurpation, and that is a criminal offense. Tingnan nyo sa revised penal code, madali lang naman ho dito ngayon, kasi i-type mo lang ganyan, usurpation, revised penal code. Nandun, basahin mo ganyan, tapos tingnan nyo, meron ho pa yan sa mga Supreme Court halimbawa. Pero hindi na aabutin dyan. Tulad sa akin, meron akong mga documents dito. Iba sa medical. Ano yun? Basta meron lang ho ako. Hindi lang ako nagsasalita. Pero pagka oras na ho, pwede kong gamitin. Kasi ang alam ko, gagamitin din sa akin yun. Pero siyempre ako, hindi naman ako bobo. No? Alam ko rin ho paano gamitin iyon sa legal na paraan. Ayaw ko na lang magsalita kasi baka ma-preempt ako. Alam ko rin ho. So, ganun lang ho iyon. Bakit ako nagsusumikap? Kasi isa yan sa naging dahilan. Tinanggal ako sa Coast Guard dahil hindi ako pinakinggan. May panalangin akong dala-dala. May dala-dala akong direktiba, medical routine slip or medical slip para ho sa reenlistment ko. That was May 23 of 2025. Meron ho akong mga ginawa pang ibig sabihin, may ginawa akong action doon. Pumunta ako sa CG1, kausapin sana si CG1, makiusap, ganito, ganyan, at inform sila. Ang sabi na permahan na. Kaya ako gumawa, nag-iisip ako ng program o ano bang ipapangalan ko sa Facebook channel ko, sa channel na aking maging title o maging brand name ba ng pagsasalita ko sa Facebook. Naisip ko, Ode Alteram Partem. Salamat sa iyo, Atty. Libayan, na pakinig ko sa iyo. Naisip ko yung topic mo na yan, na Ode Alteram Partem. Actually, marami akong naisip na tag sa aking sa aking channel. Marami ho. Pero since na may nangyari, isang incident, yan ang pinili ko. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Kasi ho, hindi pinakinggan yung side ko. 24 years ako sa Coast Guard, hindi pinakinggan yung side ko. Isang beses lang ho ako humingi ng panalangin. Sa loob ng 24 years sa opisyal na yan, hindi ako pinakinggan. Ganun ho. Tapos ngayon 9 months na akong nilalambitin dito.
Ah. Dahil sa ano, dahil ini-expose ko yung dragon dito, CIA America, kinig kayo. Traidor ho ito. Sino yung tinutukoy ko? Alam nyo kung sino yan eh. Naglalaro lang yan ng spy. Kita nyo kanina doon sa James Bond. Ha? Nung malapit na siyang mamatay, sinunog niya yung mga spy rin doon na naglilingkod doon sa sindikato. Anong gagawin niya yan? Kukontrahin niya kayo. Alam na alam niya kayo may-ari ng Pilipinas eh. Under Proclamation 2695 issued by then President Harry S. Truman 1946. Sino may-ari ng Pilipinas? Amerika. Anong ginawa ng communist dito? Abay ginago ho. Ginago tayong mga Pilipino. Napaka-ugok to ng dragon eh. Ngayon, nagkasunugan na, ginanito niya ako. Abay, hindi na mahinto yan. Tuloy-tuloy yan. So again, balikan natin yung senador. Bahala siya. Antayin na lang ho natin. Pero again, ang tanong, depensa ba yung Bill of Rights? Article 3, Section 4? Yes, depensa. Kung ikaw yung common citizen, however, nasa legislative branch ka, pwede mo bang sabing depensa yon? Meron hong accountability and responsibility. Bakit? You are a public servant. You are holding a public office, and a public office is a public trust. So, maraming salamat sa inyo, sa aking mga followers, viewers. Don't forget to like, share, and subscribe. And panawagan ko po yung aking YouTube. Pakidalaw nyo rin po. At kung sakali, kung pwede rin, hindi kabigatan sa inyo, mag-subscribe na rin ho kayo. Para ho makapag-live din ho ako doon sa YouTube channel. So, any questions, comments, suggestions, comment section down below. If you want a live discourse, pwede ho. Sabihin nyo kung ano man topic. Pag-aralan nating sabay para ho sa ating lahat. For public consumption, for academic purposes only, for education. Ito na. Nandito pala sa cellphone ko. Education is a weapon against ignorance and injustice. Ginawa sa akin ito, syempre, labanan na natin ito. Again, Senator Miriam Defensor Santiago, comfort is never the companion of courage. If you say, if you think this is courage, so be it. This is courage to speak. To speak the truth. Hindi tayo pwedeng matakot dito. Matakot tayo sa Diyos. Nakasaad naman yan sa Mateo 10. Ang narinig ninyo sa bulong, abay pagsigawan ninyo. Ano yon? Pagsigawan ng alin? Siyempre katotohanan. Ang Pilipinas ho. Ang Pilipinas. I-post ko. So Israel, ayan, pakinggan nyo. Baka isipin nyo Israel, kayo lang may Ark of Covenant ha. Pilipinas, the very Philippines, the very archipelago of the Philippines represents an Ark of the Covenant. Bakit merong dalawang kalabaw? Bakit may Luzon, may Mindanao? It represents a very significant biblical account. E pluribus unum. E pluribus unum. E pluribus unum. E pluribus unum. Okay? Bilyon naman yung tao no? Okay, challenge. So Israel, kala nyo kayo lang
Philippines also. Ito na, dagdagan ko pa, damihan ko para makita nyo. Ngayon, kung meron kayong tanong halimbawa, baka gusto nyo hamunin yan, sabihin nyo lang ho, maglalagay ulit ako ng I will spend time mo na pag-usapan iyan. Hmm. Hmm. Shoutout pala sa mga live viewers ha. Maraming salamat sa inyo. Talaga hong nakakatulong mo yan sa akin. At natutulungan ko din naman kayo. Ngayon, kung naiintriga kayo, just post in a comments, questions on the comment section. And maybe we could do again live next time. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon, at sa Espiritu Santo. Sana kayo ay masaya. Sana kayo ay masaya kasama ang inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Again, ito po ang ating topic is, ano bang i-topic natin dito? Kalimutan ko na. Bill of Rights. Bill of Rights section 4. Yun siguro, no? The Bill of Rights. Tapos, again, the Bill of Rights under sa segment na Vox Populi. Yes. Your host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.